So mga kababayan, ito na ngayon. Okay. Okay, dalawa lang naman yung topic ngayon natin. So ngayon, ang pangalawang topic ngayon natin dito mga kababayan. So ngayon, ang sinasabi ngayon ng mga DDS ngayon, ito lang, no? Naririnig ngayon natin sa mga DDS na wala na raw po si dating Pangulong Duterte. Hindi na daw po presidente si Duterte. So, tumaas daw po yung krimen. Sabi nila yan. Dumami daw po yung mga adik. Sabi nila yan. Pero mga kababayan, ang interesting kasi dito, merong isang report, okay, from Inquirer, pakita ko sa inyo So, sabi dito, ito ay nabalita lang to kanina, ay kahapon. Kahapon, January 4, 2024. Ang sabi dito, no, Global Report finds Philippines the third safest country in Southeast Asia. Nangyari po ito mga kababayan ng walang tukhang. Ngayon mga kababayan, ang Pilipinas po ang pangatlo sa pinaka-safe na bansa sa Southeast Asia. Okay? So basahin muna natin to, no? And then i-compare po natin ng panahon nga po ni Digong. So, ang sabi dito, okay, the Philippines is among the safest countries in Southeast Asia. Okay, according to the report, the Philippines is the third safest country with an index score of 86. Only behind Vietnam 92 and Indonesia 90. The country also ranks 33rd overall, which is ranks 19 higher than United States. So ibig sabihin nun mga kababayan, mas safe pa ang Pilipinas kumpara po sa Amerika. So ngayon, ako talaga nagtataka kasi ako, no. Ako malapit na ako mapuno sa mga DDS Pinipilit ko lang po talaga na wag silang pangalanan kasi nga po may mga pinagsamahan kami ng mga yan. Magkakasama kami nung eleksyon. 'Di ba, tandaan niyo po mga kababayan, 'di ba, nung eleksyon nung last year? 'Di ba? Uniteam, DDS, loyalista at saka mga BBM supporter. Ako 'yon. BBM pa kasi noon Hindi pa siya presidente. So nag-unite kami. So eventually ngayon, yung nangyari ngayon, itong mga DDS ngayon talagang naging anti-government na. So ako talaga nainis lang talaga ako. Kung mapapansin niyo lang, 'di ba? Sinasabi ko lang DDS, 'di ba? Mga DDS kasi may mga pinagsamahan kami ng mga 'yan. Pero ako talaga, naiinis na talaga ako kasi ang nakakatawa kasi dito, meron akong kilalang isang vlogger, di ba? Meron akong kilalang isang vlogger na nakasama ko rin dati, na palaging binabanggit na ang Pilipinas daw po ay mas lalong naging dangerous, mas lalo daw po hindi naging safe. Ang siste, vlogger siya ng pulis. Vlogger siya ng pulis. At itong mga data po na ipapakita ko po sa inyo mamaya, base po sa pulis, base po sa data po ng PNP, bumagsak po yung crime rate. So isipin niyo mga kababayan, vlogger siya ng police, pagkatapos ipabalita niya ngayon sa content niya na tumaas yung krimen. So sana mag-resign ka na lang diyan. Sana itigil mo na yung kalokohan mo, ikaw walang yaka. Sana itigil mo na lang yung kalokohan mo na pag-vlog diyan sa PNP, sa NCR. Pagkatapos, ibabalita mo lang din naman pala, fake news, at gawa-gawa mo lang. So ito mga kababayan, isa ito sa mga pinapakita ko pong reference sa inyo mga kababayan, na ang Pilipinas po ay mas lalong naging safe nung panahon nga po ni PBBM kumpara nga po nung panahon nga po ni Duterte. Kasi mga kababayan, kung ikukumpara po natin ito ay nabalita ito noong 2019. Ayan July 2019, panahon ni Digong. Wala pang pandemic. Ang sabi dito, war on drugs makes Philippines fourth most dangerous country. Report. Pang-apat po sa pinaka-delikadong bansa sa buong mundo. Kasi ang sabi kasi ng mga DDS, mga kababayan, okay lang daw po pumatay ng adik. Kasi naman po yung mga adik naman po magnanakaw. Yung mga adik naman daw po rapist. Yung mga adik naman daw po ay gumagawa naman daw po ng masama. Pero data shows na mas lalong tumaas po yung krimen nung tukhang. 'Di ba? So ito, basahin lang po natin to dito, no? Sabi dito. Okay? President Digong Duterte declaration of a war on drugs has made the Philippines the fourth most dangerous place in the world for civilian targeted violence. According to a report that placed
that places the countries behind conflict-ridden Yemen. Okay, di ba? So ito po ay galing po sa ACLED. The report of the Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED, identifies India as the most dangerous country with 1,385 violent events that targeted civilians. Second is Syria, followed by Yemen and Philippines. Isipin niyo mga kababayan, mga sinto-sinto talaga itong mga DDS na itong mga kababayan. So ito mga streetwise data po ito na talaga nagsasabi po na mas delikado po ang buhay ng mga Pilipino nung panahon nga po ni Digong. At kung kukumpara naman po natin ito sa panahon nga po ni PBBM na naging pangatlo sa pinaka-safest na country sa Southeast Asia. Isipin niyo mga kababayan, di ba? Pang-apat sa pinakadelikado sa buong mundo nung panahon ni Digong. At naging safest country naman tayo sa Southeast Asia no panahon naman po ni PBBM ngayon. And then mga ka-streetwise po kasi, hindi lang po kasi ito basta-basta chismis lang. Kasi base rin po sa PNP, may mga data rin po galing po sa PNP. So ito lang, pakita ko lang sa inyo. No? So sa statistika po, pakita ko sa inyo. So nung 2022, nung unang taon nga po ni PBBM, nung unang buwan ni PBBM, tumaas po yung crime rate. Na which is acceptable naman, hindi naman acceptable. Which is maintindihan naman po natin kasi eleksyon. Tandaan po natin tuwing eleksyon, maraming namamatay talaga yan. Ganyan po talaga kabulok ang politika sa Pilipinas. Okay? Pero syempre, ngayon ituloy natin 2023. 2023 ito. Ito galing ito sa PNP. So ngayon, saan tayo kukuha ng data? Sa PNP. Kasi paano naging credible source ang PNP? Kasi mga kababayan, yung mga crime rate po, yung mga krimen po na nire-report po sa PNP, ginagathered po yan every quarter. At doon po bumabase yung PNP kung tumaas ba o bumaba yung crime rate ng Pilipinas on that specific time. 'Di ba? So saan maniniwala yung mga DDS? Sa report ng PNP o doon mismo sa haka-haka nila or sa opinion nila? So ngayon mga kababayan, ang sabi po ng PNP, Philippine Index Crime Rate drops first quarter in 2023. So kung kukumpara po natin yung crime index po, bumaba po talaga. So ang sabi dito, okay, the country's lagged a lower index crime rate for the first quarter of 2023 with 7,865 cases. Compared with 9,000, so ang laki ng binaba, di ba? 9,375 incidents reported during the same period of last year. So bumaba po siya ng 16%. So ito data ito ng PNP. Sabi pa dito ito first quarter ito. First quarter. Ngayon sa second quarter ito. PNP report shows 17% naman decrease in crime rate for second quarter 2023. So bumaba din po siya. And then, nung January to October, bumaba din po siya ng 8%. Yan. So, yung fourth quarter po kasi, nung 2023, hindi pa tapos. So, ginagather pa yan kasi January pa lang. So, ito, so doon sa vlogger, malamang may mga sniper diyan na follower din ng vlogger na binabanggit ko. So, ang kapal ng mukha mo para magpatuloy na maging vlogger ka sa PNP. Hindi mo na kita papangalanan kasi tropa-tropa naman tayo pero kapag ako talaga nainis talaga sa inyo, wala nang tropa-tropa sa atin. Wala nang tropa-tropa. Wala nang balikan ng pinagsamahan, wala na. Kasi ang ginagawa kasi ng mga DDS na to, na dating mga nakasama ko nung eleksyon, na tinuring kong mga kaibigan, ang ginagawa kasi nila, hindi na po kasi pagbablog ang ginagawa nila. Ang ginagawa po kasi nila is paninira na, at saka yung intention po nila is hindi na po para sa Pilipinas. Isipin nyo lang mga kababayan, di ba? Isipin nyo lang si mga kababayan, kapag itong mga DDS po na to ay nag-succeed sa kanilang intensyon na sirain yung gobyerno natin, ang balik po niyan sa atin ding mga Pilipino. Kasi lalabas po sa buong mundo na hindi po stable ang political system ng Pilipinas. So babagsak po lahat. Yung foreign investment, yung ekonomiya natin, papangit din po yung imahe natin sa buong mundo kasi hindi po stable yung politika sa Pilipinas. So tayong lahat din masisira dito.
Ito yung hindi naisip kasi ng mga DDS kasi para sa kanila, ang importante sa kanila si Digong. Bobo eh. Kasi kung magpapatuloy itong mga DDS na to, wala nang tropa-tropa para sa akin. Kahit na ako na yung nagbanggit na walang personalan, walang pakialamanan sa content, kasi ako yung unang nabanggit eh. Kasi ako yung unang bumato eh. Ako yung unang bumato sa mga Duterte. Sabi ko walang personalan. Pero mga kababayan po kasi nagiging destructive na po kasi itong mga DDS. Ito yung hindi maintindihan ng mga DDS. Para sa kanila, protektahan si Duterte, wala silang pakialam, di ba? Wala silang pakialam kahit na mag-destabilize yung gobyerno natin at masira po tayo sa buong mundo. Para sa kanila, pagandahin lang po ang imahe ng mga Duterte. Patunayan lang nila, no? Ang gusto kasi nila, sirain si PBBM para patunayan lang na tama sila. Bobo mga kababayan. So doon sa vlogger nun, sige, total, wala ka namang kwenta. Wala ka nga kwentang vlogger sa totoo lang, di ba? Wala kang kwentang vlogger. Bobo ka eh. Di ba? Una, ang gusto ko lang sabihin, bago ka magkalat ng mga ganyang klase mga balita na tumaas ang crime rate, hindi natakot ang mga kriminal, umalis ka muna sa PNP. Umalis ka bilang vlogger ng PNP. Sinusunog mo yung sarili mong plato eh. O kanina, nag-post pa kanina. Di ba yung natin bumaba? 3.6% bumaba, di ba? So ang sabi niya, umasenso ba yung magsasaka? Eh bakit hindi mo ako tinanong? Bakit hindi mo ako tinanong? Kung kamusta yung magsasaka? Kung umasenso ba yung magsasaka? Eh farmer ako. Bobo eh. O nung panahon ni ito na content ko na to eh. Nung panahon ni Duterte, yung fertilizer, 3,200 yung urea. Ngayon, nagbebenta ko ng fertilizer sa Iloilo, 1,350 na lang po yung urea. O kamusta yung mga farmer? Guminhawa yung mga farmer. Kasi yung presyo ng fertilizer nung panahon ni Duterte, bumaba po kumpara ngayon lagpas kalahati. O kamusta yung mga farmer? Nagbibigay po yung DA natin ng 5,000 pesos sa mga farmer na nagtatanim po ng palay every cropping. So para saan yung 5,000 pesos? Kasi po yung mga farmer po na yan, umaarkila po ng mga tao yan para magtanim, maglagay ng fertilizer, mag-herbicide, magtanggal ng kuhol. O so imbis na po sa farmer kukunin, yung pambayad sa mga tao na yan, DA na po nagbabayad. Kamusta yung mga farmer? Dati po, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, nung naipasa yung rice certification law, yung presyo ng palay, pumalo po ng 11.50 per kilo. Magkano ngayon? Si PBBM nung nakaraang taon, naglabas ng memorandum, dapat yung presyo ng palay, 19 pesos to 23 pesos. Oh, ang dami mong reklamo sa mga farmer, bakit farmer ka ba? Ang lakas ng loob na sabihin na bayaran daw yung mga taga-suporta ng mga what they call this, ng mga bayaran daw po yung mga vlogger na sumusuporta po sa gobyernong ito. In the first place, kayo nga yung may grupo eh. Kayo nga yung nakadikit sa politiko eh. Pumunta pa nga kayong Davao eh. Pera nyo yung pinapunta nyo ng Davao. Pera ninyo yung ginamit para mag-meeting kayo sa restaurant sa Quezon City. Mga DDS kayo, di ba? Hindi, pasensya na mga kababayan, natatangahan lang talaga ako. Ako naman, hindi naman kasi ako loyalista. Doon lang po tayo sa totoo. Kasi po, pa nag-succeed po itong mga buwakan ng inang mga DDS na to, madidestabilize po yung gobyerno natin, masisira po yung Pilipinas sa buong mundo, masisira po yung imahe ng Pilipinas sa buong mundo, masisira yung ekonomiya, pati po yung mga foreign investment po natin, bababa po yan, bababa yung trust rating po ng Pilipinas sa buong mundo, kasi nga po, hindi po kasi politically stabilized yung Pilipinas. Hindi naisip ng mga DDS yan. Kasi para sa kanila, si Duterte lang po yung tama. Ayaw ko lang, medyo nakakainis lang po kasi, medyo naiinis lang ako. So yan. Konti na lang. Wala akong pakialam sa inyo. Sa totoo lang, konti na lang. Kasi doon ako nainis eh. Doon talaga ako nainis eh. Naglabas ng video tungkol sa pulburon, pagkatapos ngayon wala naman pala. Kung merong ebidensya na talagang palpak si PBBM, may ebidensya talaga, maniniwala ako sa inyo. Ang dami niyong makakapalpakan eh. Yung MOOE. Oh, ang sabi ninyo, yung MOOE, hindi naman daw po na-audit yan. Oh, si Sara Duterte meron ding MOOE. Bakit hindi niyo sitahin? Yung mayor ninyo may MOOE din.
Bakit hindi niyo sitahin? O sitahin na lahat. And then mga kababayan, yung MOE, na-audit naman. Pasensya na, nawala ako sa wisyo ko. Hindi naman ito dapat yung topic ko. Na ano ko lang, na daanan ko lang, no? So, yun lang po, no? May content lang po ito, 40 minutes. So, maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa 1,255 po na nanonood ngayon. Bago po tayo magtapos, pangin na lang po ako ng like. Thank you po sa inyo mga kababayan. Thank you po talaga. Pasensya na po talaga, no? So, yun lang po. Thank you, salamat.